Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Nick De Pudwa. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anyway, it's all made by Lousy. Kahit medyo exaggerated, masaya naman lahat. Napatingin si Aaron kay Xiaobay at ngumiti ng mariin. Anong ginagawa mo? Siyempre, pero kahit mamatay ako, dadalhin ko ang mga taong ito sa likod. Aaron matapos na sinasabi, swept lahat ng mga tao sa paligid ng isang mata. Sa sweep na ito, hindi napigilan ng isang grupo ng mga tao ang manginig. Ngayon lang, ang mga kalakal ay humantong sa isang ipinagbabawal na kulog na hayop, na natangay na sa kanila. Kung ang 4 na halimaw sa langit ay ibinaba, lahat ay babagsak. Handa ka na ba? Tinitingnan ng Aaron ang Xiaobay. Tumanggaw si Xiaobay, bagaman si Lao Su ay isang hari ng mga hayop, tinanggap mo siya noong siya ay muling nagkatawang tao, ngunit kung iisipin mo ito, maaari siyang mamatay sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng si Fang Tian Beast at Purple Forbidden Thunder Beast sa huli, na kung saan ay isa pang maluwalhating buhay. Tapos sirain mo siya. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang lumayo si Aaron, at sa sumunod na segundo. Damn it, this bitch is coming to us. Aaron, ang mura mo. Sa Aaron figure ng isang pagbabago, sa susunod na segundo, siya ay direkta patungo sa Aotian et al. Halos sa sandaling gumalaw siya, ang 4 na God Heavenly Beast at ang Purple Forbidden Thunder Beast ay agad na nagtipon at lumayo sa Aaron. Sa tuwing sila ay gumagalaw, ang 4 na kulog sa langit ay gamulong mula sa langit. Sa umaatungal na lupa, maging si Around, na gumamit ng banal na hakbang ng Taisho, ay miserable. Bilang karagdagan, mayroon ding Purple Forbidden Thunder Beast sa lupa, na isang mapangwasak na pag-atake. Boom! Pagkaraan ng ilang hakbang, ang Aaron ay natangay sa lupa. Kahit na may proteksyon ng walang kamatayang Zuan armor at gintong katawan, ang kanyang katawan ay madilim pa rin at puno ng laman at dugo. Ngunit nagngangalit si Han Sanya at sumugod pa rin sa Aotian at sa iba pa. Pumutok, pataas, pababa, pataas. Paikot-ikot, tiyaga. Nang makita siyang dumarating, marami sa kanila ang nagalit at nababalisa. Sa pamamagitan ng kulog na ito, natatakot ako na ang kulog ay magiging napakalaki sa sinuman. Sa loob ng ilang panahon, nagpatuloy ang pang-aabuso, sunod-sunod na tinulig sa si Aaron, ang magnanakaw ng aso. Ngunit habang papalapit ang Aaron, natarante sila. Damn you! Nakita ni Aotian ang Aaron na palapit ng palapit, at hinaipan niya ang kanyang balbas at nanlilisik. Ngunit sa susunod na segundo, anuman ang anumang imahe, lumingon siya at tumakbo. Ang hitsura ng immortal na lugar ng dagat, sa oras na ito, biglang tumakas, kung saan mukha. Gayunpaman, walang pagpipilian si Aotian. Nang tumakbo siya, halatang natigilan si Wang Janzi at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magiging ganito. Nang maaninag nila, isa-isang nagtakbuhan ang mga leading brothers. Kung tatakas ang malalaking tao, isa-isang mawawala ang sandata ng maliliit na sundalo, maging ang mga watawat ng 3 pamilya. Sa ganitong uri ng pagtakas, lahat ay pabigat. Kung tungkol sa dignidad, sino ang nagmamalasakit? Gayunpaman, sumugod pa rin ang Aaron na may poster na sesabog.
Bagaman ang bilang ng tatlong puwersa ng koalisyon ay isang kalamangan, ito ay ganap na naging isang kawalan sa oras na ito. Itinulak at itinutulak ninyo ang isa't isa, at bago dumating ang Aaron, tinatapakan nila ang isa't isa at sinasaktan ang isa't isa. Si Aotian at ang iba pang mga tao ang una. Pareho silang mga high-level practitioner at manager. Maaari silang tumakbo ng maayos. Ang iba na may mababang mga nagawa ay maaaring tumakbo. Gayunpaman, dahil sa malaking bilang ng mga tao. Boom, boom, boom. Sa apat na kulog at lilang kidlat, bawat lugar na nadaanan ng Aaron ay isang piraso ng pinasol na lupa. Ang mga alagad ng Allied ay pinatay at nasugatan. Nang hindi mabilang na beses, at sinunog hanggang sa abo. Minsan, walang tigil silang sumisigaw, parang purgatorio sa mundo. Tumakas si Aotian pabalik sa ligtas na lugar, at tumingin sina Wang Janzi at Fu Tian sa kanyang mga tropa. Pinalo nilang lahat ang dibdib at paa. Hindi mabilang na mahuhusay na sundalo ang lahat ay naging abo sa ilalim ng kulog ng kalangitan. Kalat-kalat pa rin ang halos 100,000 tropa. I'm afraid they are only 20,000. Ito ang mga elite ng bawat pamilya. Kapag namatay sila, ang nasaktan nila ang ugat ng bawat pamilya. Naisip ko na gusto kong umasa sa mga piling sundalong ito upang kabkuban ang Aaron, upang hindi siya makatakas. Ngayon, kung ang Aaron ay mamamatay o hindi ay maaaring resulta ng pagdating, ngunit ang kanilang mga tao ay mamamatay ng malungkot. Hindi mawawala ang bigas sa pagnanakaw ng manok. Inilalarawan nila ang kanilang sarili. Si Fu Tian ang pinakasumpa. Hindi niya pinlano ang pagkubkob sa Aaron. Gayunpaman, upang mapatay si Aaron, at upang ipakita ang kanyang lakas sa lugar ng dagat ng Yongsheng at Yaoshen Pavilion, karamihan sa mga taong dinala niya sa pagkakataong ito ay mga elite na sundalo, at mayroong marami sa kanila. Itukol sa puso, karamihan ng pamilya ay halos nawala, heartbroken, labis na panghihinayang. Kung alam ko lang iyon, tama lang na maglabas ng 10,000 na sundalong basura. 3,000, iyon na lang. Tama na ang mga patay at sugatan. Sapat na ang nakuha natin. Ngayon halos kailangan na nating harapin ang natural na kalamidad ng mag-isa. Kung hindi, habang patuloy tayo, mas malakas ang enerhiya ng natural na kalamidad, ay magiging, at tayo ay mamamatay at walang buhay sa oras na iyon, sabi ni Xiaobai pagkatapos tumingin sa langit. Ayokong mabuhay. Napangiti si Aaron sa sakit at hindi na iligtas si Ivory. Walang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit na ayaw mong mabuhay, ngunit ang sakuna ay lumalakas at lumalakas. Ano ang maaari mong gawin maliban sa paglaban? Sabi ni Xiaobai. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata, 4 na hayop noong araw na iyon, kulog na hayop sa likod, at puno na siya ng mga butas. Ano ang dapat nating gawin? Spell it. Aaron ngipin sa isang kagat, at pagkatapos ay ang buong katawan direktang rush sa 4 na beast sa langit, pangupalakol homeopathy isang hiwa. Chonwo buwan sa parehong oras na pag-atake ang ipinagbabawal na kulog hayop. Boom! Ang gininto ang liwanag ay direktang tumataas laban sa kalangitan, na nakaharap sa 4 na haligi ng kulog, nang walang anumang pababang hangin. Tumitingin sa himpapawid, ang gininto ang liwanag ng Aaron ay kumikinang, parang bulalakaw na lumilipad pabalik, may dalang malakas na presyon, nanginginig na parang Diyos ng digmaan, hindi magagapi. Umuungol. Sa gitna ng himpapawid, ang 4 na Beast Defense Buddha ay nagalit sa pagkilos ni Aaron at sabay-sabay na umungal. Itinaas ng Dragon Emperor ng Taiwan ang kanyang ulo at galit na ibinuka ang kanyang bibig. Direktang bumaril ang isang asol at lila na Thunder Column. Halos kasabay nito, ang kulog na Xuanho ay biglang umungol, ang tigre ay umungal ng libu-libong milya, ang nagninangas na mga pakpak ng Rosefinch, ang bayan ng Xuanho ay may isang tumpok ng isang paa, at ang 3 electric column ay umatake din sa Aaron mula sa 3 direksyon. Ang Aaron ay mukhang malamig, nakatingin sa 4 pang nangingibabaw na haligi. Alam niyang wala na siyang daan pabalik. Damn it, you are the weakest of the 4 beasts, but you the most fiercely attack me. Kapag may sakit ka, papatayin ka, kaya papatayin ka. 3,000 ngipin isang kagat, at pagkatapos ay ang buong tao ng direkta upang patayin ang masyadong ligaw na Dragon Emperador. Ito ay talagang isang hanggal na paghahambing. Si Aotian ay tumakas sa malayo, at espesyal na nagpadala siya ng maraming disipulo sa kanyang harapan.
Sa oras na ito upang makita ang Aaron laban sa langit, diretsyong atake Taiwang Dragon Emperor, ang buong tao kaagad hindi mula sa panunuya. Bagaman ang Taisho Dragon Emperor ang pinakamahina sa apat na halimaw, hindi siya ang pinakamahusay na haharapin. Sabi din ni Wang Wanzi na may malamig na ngiti. Sa apat na Diyos at hayop, ang kulog, Xuanho, pagyanig ng lupa, Xuanwo, Zuke at Wu ay maaaring ipanganak muli. Kapag nagkita sila, kailangan nilang lumaban ng 2 beses. Ang Taisho Dragon Emperor, kasama ng mga ito, ay komprehensibo. Masasabing ito ang pinakakaraniwan, ngunit masasabi rin na ito ang pinakamakapangyarihan. Dahil ito ay isang natural na sakuna, sa apat na Diyos, ang mga magnanakaw ay madalas na pumili ng isa na pinaka-target. Halimbawa, ang mga umaatake sa malalakas at nagtatanggol sa mahihina ay kadalasang nakakaharap ng Thunder Xuanho, na lahat ay agresibo. Dahil sa kawalan ng depensa, madalas silang pagod na makayanan ito, o pinipigilan sila ni Zenshan Xuanwo. Ang mga nakahihigit sa stream ng isip, ang stream ng kontrol o iba pang mga paaralan ay madaling inaatake ng nagniningas na Rosefinch. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay bihasa. Ang mga katangiang ito ng pagpigil o direktang paghaharap sa kapangyarihan ay nagpapahirap sa maraming tao. Ang omnipotent Taiwang Dragon Emperor ang pinakamahusay na haharapin. Pero relative yan. Kapag ang apat na makalangit na hayop ay umiiral, ang omnipotence ng Taisho Dragon Emperor ay lalawak ng walang hanggan. Sa oras na ito, si Aaron ang unang humamon sa Taisho Dragon Emperor, na malinaw na isang hindi matalinong pagpili. It doesn't matter. Anyway, it's going to be a disaster. He has to bear it himself. Damn, it depends kung paano siya namatay. Galit na galit si Aoyong, ang Dragon Emperor. Ito ay para lang tamasahin niya ang sakit bago siya mamatay. Panipi. At halos sa oras na ito, ang Aaron ay sumugod na sa hangin, at biglang itinoon ang lahat ng kanyang enerhiya sa palakol ni Pango. Ikaw ang bahala kung mabuhay o mamatay. Itakda ang iyong mga mata at walisin ang palakol ni Pango. Lumipad ang Aaron sa mukha ni Taiwang Huanglong. Maliwanag ang kanyang mga mata. Itaas mo ang palakol. Sa ilalim ng kulog. Bigyan mo ako ng simula. Biglang ginto ang palakol ni Pango. Nagulat din si Aaron nang makitang sa gitna ng angkan ng dragon, ang makapangyarihan at walang katulad na espiritual na kapangyarihan ay bumuhos sa palakol ng Pango sa pamamagitan ng kanyang braso. Sa galit ni Hansanya, dumating ang palakol. Boom! Nang tumama ang malakas na liwanag, hindi lamang nito pinutol ang kulog at kidlat mula sa bibig ng dragon, kundi direktang pinutol din ito sa ulo ng dragon. Umuungol. Sumigaw ang Dragon Emperor. Sa dagandong ng makapangyarihang emperador ng dragon, ang kanyang malaking ulo ay naging libu-libong lilang ilaw mula sa taas. Bang! Sa isang mapurol na tunog, ang lilang kuryente ay sumabog at kumalat sa daan-daang metro. Itong tae. Pinatay niya ang Dragon Emperor ng Taiwang. Paano ito posible? Araw-araw na babalisa tuwid pasulong ng ilang mga hakbang, ngumiti lamang bilang pandikit pang kalahatang solidification sa kanyang mukha, at ito rin ay mainit na sakit. Front pa lamang left sa Aaron ay magiging masyadong ligaw na Dragon Emperador pang-aabuso sa kamatayan, likod pa ito gay ngunit direkta sa ikalawang pumatay ito. Bang! 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 At halos kasabay nito, sa 3 pagsabog, 3 halijing kulog din ang sumabog sa katawan ni Aaron. ZZ. Biglang lumiwanag ang buong kalangitan, at ang mga taong maliwanag ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Sa gitna ng puting poste ng ilaw, Aaron tungti lilang kuryente. Ang matinding sakit ay mapupunit ang Aaron. Mabilis nilang sinakop ang utak, kamalayan at anumang bahagi ng katawan ni Aaron. Boom! Ang puso ng angkan ng dragon sa gitna ng katawan ay biglang nanginginig, at ang malawak na dagat na parang enerhiya ay kumakalat. Ang mga enerhiyang ito ay nagwawala sa walang kamatayang Zuan armor, na nawala na ang ningning. Tulad ng scrap iron, ang walang kamatayang Zuan armor ay muling sinindihan ang purple shenmang, at ang madilim na gininto ang katawan ay dahan-daang namumulaklak, ang mga nasirang kalamnan at paa ng Aaron ay inaayos sa napakabilis na bilis. Nakasimangot din si Han Sanchen. Nararamdaman niya muli ang lakas ng kanyang katawan. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang lakas ay mas malakas kaysa dati. Dragon Heart, tinutulungan mo ba ako?
Sa isang dagandong sa kalangitan, biglang tumalon si Aaron mula sa kulay ube na kuryente at inatake ang Western Thunder Xuanho. Damn it, di ba? Sa itaas ng lupa, sa karamihan ng tao, may sumigaw, mamatay para sa akin katawan tulad ng kidlat, palakol pababa. Boom! Thunder White Tiger body break, naging 2 Regiment Purple Thunderbolt. Bang! Bang! Nasusunog na Rosefinch, Lindol Xuanwo ay 2 pag-atake direktang tumama sa Aaron. Lila muli sa paligid ng katawan, ngunit Aaron lamang mabangis ng ngiti, isang pares ng mga mata na nakatitig sa nagninangas na langit Rosefinch. Susunod, ikaw ay, voice A fall, Aaron katawan yun masyadong walang laman ang Diyos hakbang, sa isang multo, direktang sumugod sa nasusunog na Rosefinch. Tila naramdaman ang pagpukaw ng Aaron. Ang naglalagablab na Rosefinch ay umuungal, ibinuka ang mga pakpak nito, at ang apoy ng impyerno ay agad na nagninangas. Sa sandaling pumutok ang mga pakpak nito, ang lilang haligi na may apoy ng impyerno ay direktang bumubulusok sa Aaron. Si Han Sanchen ay nagtanim ng lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamay, hinawakan ang palakol ni Pango, at tinutukan ang purple na haligi ng direkta. Pango palakol biglang pinutol, 100 metro palakol mang sa pamamagitan ng haligi. Bang! Nabasag ng ilaw ng palakol ang haligi at direktang tumama sa nasusunog na Rosefinch. Ang apoy ng impyerno ay namatay sa maikling panahon, at mayroon na lamang isang itlog ng Rosefinch na natitira sa malaking nasusunog na Rosefinch. Bang! Ang Aaron ay direktang tinamaan din ng kolum ng purple na kuryente. Ang walang kamatayang itim na baluti ay direktang pinatay muli, tulad ng scrap iron. Nawala ang kaliwang braso ni Aaron, at nagkaroon ng malaking butas ng dugo sa kanyang dibdib. Dugo, walang pera mula sa kanyang bibig at dibdib na butas ng dugo ay dumadaloy pababa. Bilang streamer general, napakarilag na kulay. Damn it, hindi ako makatiis. Kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin at tumingin sa natitirang Xuanwo sa kalangitan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.